Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, pag-uusapan natin, missing shipping option. Bakit nga ba nawawala si shipping option? Yan ang pag-uusapan natin. So let's go! Ba ang shipping option? Ang shipping option po, ito yung different methods and different services na ino-offer ng isang company para sa isang buyer. Ito rin po ay nagbe-base sa kanilang needs at kung ito ba ay budget friendly sa kanila. Kung paano at kailan ito maidi-deliver sa ating mga buyers o customers. So, ano nga ba ang reason kung bakit not available ang shipping option? Number 1, incomplete address or invalid address. So, dapat kapag nag-i-input tayo ng address o bago tayo mag-create ng account sa isang shopping platform, kailangan ng address natin is very much accurate. Magkamali ka ng lagay ng street, magkamali ka ng lagay ng barangay, magkamali ka ng input ng number, imbis na 4 digit, naging 2 na lang. So, magiging inaccurate yan. So, kailangan tama, kailangan kung saan ka nakatira, yun ang gagamitin mong address. Kasi minsan pag nag-i-input tayo ng address, minsan nag-e-error type siya. So pag nag-input tayo ng address at nag-error, ibig sabihin nun mali yung linalagay mo. Kailangan accurate at updated lahat ng info na ilalagay mo kapag nag-create ka ng account sa isang shopping platform. So next is unsupported delivery area. So ano nga ba ang unsupported delivery area? Ibig sabihin nun, hindi sakop na ng courier yung area mo o yung place mo. Kasi malayo ka doon sa town, sa city. Kumbaga, nasa remoted area ka. Hindi na nasasakop o hindi na abot ng mga delivery courier yung place mo. Kaya hanggang doon lang sa pinakamalapit na barangay o purok, sakop ng delivery courier. So, ang mangyayari ngayon yan, kung saan yung pinakamalapit, doon lang nila i-drop off yan. Halimbawa, sa barangay nyo, malayo kayo sa barangay nyo, so, hindi na kayo maabot. Kasi nga, remoted area na kayo. Para ikaw na mismo ang kumuha doon. Kasi minsan, may nag-order sa akin noon, wala siyang number ng bahay. Purok 2, barangay ganito. Hirap talaga kapag malayo ka sa city, malayo ka sa town. Pahirapan din ng pag-deliver. Lalo na kapag hindi sakop ng delivery courier yung area nyo. Ano nga ba yung seller shipping option? So, si seller ang may control dito. Halimbawa, meron siyang 5 courier. Dinesabled niya yung 4. Isa lang ang ginamit niya. Kasi maganda ang service. Mabilis, accurate, mabilis pang magpa-ship o mag-deliver ng order ni buyer. So, ang nagiging problema lang dyan is, katulad nga nung sinabi ko nung una, pag hindi wider range yung sakop ng isang delivery courier, hindi rin maihahatid doon mismo sa bahay ng buyer. So, kinakailangan pang i-drop off sa pinakamalapit na lugar yung parcel o yung in-order ng buyer. Doon lang yung sakop. Sa internet, hanggang doon lang yung signal niya. So, pag hindi na sakop kasi ng delivery courier, kung saan lang yung pinaka-limit, hanggang doon lang sila. Na ihahatid na lang sa doorstep nila. Sila pa mismo yung bababa sa town o sa city para i-pick up ang kanilang mga orders. So, next reason kung bakit wala ang shipping option is product size and weight. Ito kasi na-experience ko na to dun sa isa kong
buyer sa, ano ba, ano yun? Tagbilaran tayo, Tagbilaran, Bohol pa yun. Basta, malayong probinsya talaga sila. Pero sakop pa rin yun ng Tagbilaran. Sorry, Bombay yung aso ko. No shipping option is available kapag halimbawa sa ganitong size and weight. Kinakailangan ganito lang. So, nawawala ang shipping option kapag nag-exceed sa required na weight and size ng ino-order mo. Struggle din ang pagpunta doon sa mga remoted areas. Kaya siguro, binibigyan nila ng limitation yung size and weight ng mga orders. Kasi nga naman, mahirap nga naman pumunta sa mga ganyan lugar. Weight and size ng orderin mo plus yung weight and size din ng motor mo. Tapos ikaw pa. So, siguro, struggle din siguro para doon sa magdi-deliver ng order. Asan yung weight and size. Para mapabilis at ma-deliver agad. Kasi iba yung, syempre, iba yung place, iba yung pagdadaanan ng delivery rider. Malayo sa city, malayo doon sa road na patag, sa kanila hindi patag. So, kinakailangan nilang magbawas ng size at weight sa order. So, paano nga ba natin maaayos yung shipping option na yan para bumalik? Kasi, yung iba, clear cache, shut down your phone, o turn off mo yung phone mo, o kaya i-update mo, mga basic na yan. Pero, kasi ang pinakaano dyan is, kausapin mo si seller. Kung meron pa siyang ibang option, o meron pa siyang ibang courier, available, o mas wider ang range, o mas wider yung maaabot, para yung sakop sa lugar nila, para hindi na mahirapan si buyer na kunin yung order niya. Kasi minsan mahirap din sa mga buyers kapag linimitahan ni seller sa isang courier lang. Yun lang ang courier na ginagamit niya kasi ito yung mabilis, ito yung accurate, ito yung mabilis mag-deliver. Paano kung hindi sakop ng delivery rider yung area ng buyer mo? So, mahirap din yun. So, struggle din o burden din sa mga buyers yung ganun situation. Para ma-fix ang ating shipping option is try another product. Pag meron tayong product na gusto o pag meron tayong item na gusto, syempre ayaw na natin palitan. It's either na hindi natin i-order o magpapalit na lang tayo. Gusto mong isang bagay, yun yung gusto mong bilhin. Hindi nga pwedeng ihatid sa bahay nyo yung gusto mong kasi hindi nga sakop sa lugar nyo. No choice ka but to change your order. Pero para sa akin, it's either na yung item na yon o hindi na lang ako mag-order. Kasi parang burden din sa part ng buyer yon na para lang maka-order ka, iibahin mo yung product item na gusto mo. Di ba?